Natuklasan ng lalaki na bumaha sa kanyang higaan ang tubig dagat. Nataranta, napaupo siya. Napuno ng tubig ang buong dormitoryo at patuloy na tumataas ang level ng tubig. Ginaising niya ang kasama, dahil kung wala silang oras para makatakas, malapit na silang malunod. Ngunit ang ilang mabubuting mag-aaral ay hindi nataranta. Lumangoy sila patungo sa inidoro at tinanggal ang showerhead at isinaksak ito sa banyo. Dahil doon, nakalanghap sila ng ilang higop ng sariwang hangin. Sa puntong ito, lumangoy si Paul patungo sa pintuan ng dormitoryo upang subukang buksan ito. Ngunit ang pinto ay nakalock mula sa labas. Agad siyang tumingin sa paligid. Sa harap ay may malaking transparent na salamin. Napagtanto niyang ito ay isang two-way mirror. Baka may mga tao sa labas na nanunood. Kaya napabuntong hininga siya at lumapit para hampasin ang salamin. Ang ikinagulat ng lahat ay basag ang salamin. Agad pagkatapos, ang lahat ay tinangay ng tubig. Bagamat ilang tao ang nakatakas sa kamatayan. Ngunit ang hukom ay nagpahayag sa kanila ng mga kabiguan. Dahil sa sobrang abala sa kanilang sarili ay hindi na nila pinansin ang isang babaeng estudyanteng nalunod doon. Napagtanto ni Paul kung gaano nakakatakot ang lugar na ito. Lahat ay nakikilahok sa pagpili ng ahente. Tanging ang mga nagtitiyaga hanggang wakas ang nagiging ahente. Bago kami makapagpahinga, nagsimula na ang pangalawang pagsubok. At ang pagsubok na ito ay mas mapanganib. Ito ay parachuting mula sa isang eroplano. Lahat ay tumalon sa eroplano. Sinabi ng hukom na ang isa sa kanila ay walang parachute. Malinaw na gusto ng mga hurado na isa-isa silang tanggalin. Ilang kabataang lalaki ang nakikibahagi sa isang pagsubok sa skydiving. Pagkatapos nilang tumalon isa-isa sa eroplano, sinabi ng hukom na ang isa sa kanila ay walang parachute. Nang marinig iyon, nataranta ang lahat at mabilis na binuksan ang kanilang mga payong. Natatakot sila na sila ang magiging pinakamalas. Nang ang lahat ay humalili sa pagbukas ng kanilang mga payong. Hinawakan ni Paul ang kanyang kasamahang babae na hindi pa nagbubukas ng kanyang parachute. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, dali-dali nilang binuksan ang kanilang mga parachute. Sa kabutihang palad, lahat sila ay ligtas na nakarating sa dulo. Pagkatapos ng pagsusulit na ito, batay sa kanilang pagganap, 3 tao lamang ang mapopromote. At pumasok sila sa ikatlong pagsubok. Pupunta ito sa isang bar para manghuli ng isang magandang babae. Iniisip ni Paul na kailangan lang niyang lasingin ang kapareha. Pero nakatulog ulit siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa riles ng tren. At may lumapit na lalaki at tinanong siya kung ano ang pangalan ng amo nila. Nang makitang paparating na ang tren, isinumpa ni Paul ang buong pamilya ng lalaking nakaitim. Nang dumaan ang tren, nalampasan ni Paul ang pagsubok na ito. Lumalabas, subukan ang kanilang katapatan. Sa wakas ay umabante sa susunod na round, si Paul at Jenny na lang ang natitira. Ngunit ang huling pagsubok ay napakasimple. Iyon ay para sabihin kay Paul at Jenny na patayin ang aso sa harap nila. Dahil soft-hearted si Paul, sa huli ay hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. Ngunit muling tumunog ang baril sa kwarto ni Jenny. Nais subukan ng tagasuri ang kanilang kakayahang sumunod sa mga utos. Dahil ang isang mahusay na ahente ay dapat sumunod sa mga utos ng kanyang nakatataas. Sa huli, naalis si Paul. At napili si Jenny bilang isang mahusay na ahente. Iniisip ni Paul na hindi siya isang mahusay na ahente. Marahil ang pinakamalungkot na bagay sa buhay. Isa na namang pangyayari ang nangyari na lalong nagpalungkot sa kanya. Nakakita ka na ba ng Furryworks show na gumagamit ng utak bilang sangkap? Hindi ko inaasahan na lalabas ito dahil lang sa isang calling card. Dahil sa global warming, gusto ni Black na kontrolin ang mahusay na paggamit ng mga mapagkukunan. Kaya binalak niyang daliseyan ang sangkatauhan. Binuo niya ang calling card na ito sa buong bansa. Sa ibabaw, ang phone card na ito ay gumagamit ng mga libreng tawag. Ngunit kapag ginamit ang card na ito, masisigla ang utak ng gumagamit. At kapag naabot nila ang isang tiyak na antas, papatayin nila ang isa't isa. Upang matigil ang nakakabaliw na pag-uugali na ito, agad na humakbang si Harry upang pigilan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aatakehin si Harry ng mga taong gumamit ng calling card. Sa kabutihang palad, natalo silang lahat ni Harry sa isang kisap mata. Ngunit nang siya ay barilin at mapatay ng bilyonaryong si Black. Matapos malaman na namatay si Harry, nagalit si Paul dahil si Harry ang kanyang guro. Pumunta si Paul sa kalbong hukom para humingi ng tulong. At pinangunahan ng hukom sina Paul at Jenny sa lihim na base ng bilyonaryo Black. Upang sirain ang kanyang satellite. Dahil kung gagawin niya iyon, mawawala ng silbi ang calling card niya. Ang itim ay may napakalawak na relasyon. Nagpapadala siya ng 2 pang satellite at ina-activate ang death countdown timer. Pumasok si Paul sa base ng bilyonaryong Black. Gumamit siya ng firepower para bumili ng oras. Nang hindi pa nahack ang sistema ni Black, nag-isip ng paraan ang tagasuri. Iyon ay upang i-activate ang self-destruct mode ng phone card. Pagkatapos ay inactivate niya ang self-destruct modes nito. Sumabog na parang paputok ang ulo ng lahat. Napagtanto ang mapanganib na sitwasyon. Muling isinaaktibo ni Black ang sistema, ngunit sinira ni Paul ang mga gwardya.
Kinailangan ni Black na humingi ng tulong sa isang babaeng katulong na bumili ng oras. Si Paul ay may mahusay na kasanayan at natalo ang babaeng katulong na may nakatagong sandata sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Black ay nalubog sa saya. Inihagis ni Paul ang kutsilyo ng babaeng katulong, tumago sa kanyang puso. Pinahinto ng judge ang countdown timer ni Black. Sa wakas, tapos na ang krisis sa mundo. At si Paul, salamat sa matapang na pagkilos na ito, ay naging isang mahusay na especially iyan ng bagong henerasyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Paalam at makita kang muli.